Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Samahan nyo po inyong likod, magkomentuhan na po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito po, putok na po ito sa mainstream media, mga tambay. At ganun din po sa social media, ay pinagkakaguluhan na po ito ng mga vlogger na hindi po bayaran, mga kababayan. Gigil na gigil po sila rito at kinukonek na po nila ito sa mga diskaya, mga tambay. Dahil daw po yung involvement daw po sa insurance company. Yung insurance company po na sinasabi pong may involvement ang asawa po ni Senator Rodante Marcoleta, mga tambay. Ibang klase po. Insurance company, hindi po ito construction company. Iba po ang insurance sa construction company. Ibang klase po. Basta po ma-twist lang po nila at ma-divert yung issue. Siyempre po, kailangan po kasi nilang tanggalin yung issue doon sa binibigyan at nagdi-deliver. Yung nagdi-deliver ng pera ng bilyon-bilyon 3 times a week. Kailangan po, mga kababayan. Ibang klase po. Kaya buhay na naman po ang mga vlogger na hindi po mga bayaran, mga kababayan. Tuwan-tuwa po sila dahil po sa insurance company na sinasabi pong dito po sa mga diskaya. Ang asawa daw po ni Senator Marcoleta. Ibang klase. Akala ba naman natin construction company? Ibang klase. Insurance? Ito pa, pakinggan na po natin ang balita, mga kababayan. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan.
Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa-ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Week. Nakita niyo po mga tambay, talagang pilit po nilang hinahanapan po ng kasiraan para po mailihis po ang issue at ma-divert. ano po ang conflict of interest doon? Insurance company po 'yon. Hindi naman po construction company. Insurance. Hindi po ba nagbibigay po ng insurance? Kahit nga po yung sinasabing napakadaling intindihin, life, yung life insurance, hindi po ba? Life insurance, nagbibigay ng insurance, hindi naman po nangungumisyon. Nangungumisyon po ba yung insurance sa flood control? Nagbibigay lang po sila ng insurance. Kaya nga insurance Hindi po ba? Ngayon, kung nagkakaroon po ng problema sa mga proyekto, kasalanan po ba ng insurance yun? Hindi po ba ang may kasalanan doon ay ang contractors na at ang DPWH at yung politiko doon sa bayan na yon? Bakit nagiging ghost project? Hindi po ba? Yan po ang pinagkakaguluhan po nila. Yung insurance daw po ng pagiging involved daw po ng asawa ni Senator Marcoleta sa insurance company na dito raw po sa mga Diskaya. Unbelievable. Gamitin naman po ang sentido komon. Logic naman. Kahit napakadaling intindihin. Hindi po ba? Kung tayo nga kumukuha ng insurance, hindi ba? Dahil ini-insured na natin yung ating mga sarili para hindi na nga mahirapan. Yung sinasabi ko nga po, di ba? Yung life insurance. Di ba? Di ba? Napakarami insurance nga. Kukuha ka, bibili ka ng insurance. Di ba? Yung sikat na sikat nga sa atin sa Luzon. Di ba? Ano po yung sikat na sikat sa atin? Di ba? Yung kukuha. Yung house insurance. Di ba? Yung building insurance. Di ba? Car insurance. Hindi ba? Saka education insurance. Di ba? Yung lifetime education insurance. Hindi ba? Kaya nga, ibang klase itong mga tao na ito. Para lang masabing conflict of interest dahil kasama doon at may katungkulan doon sa insurance company. Ibang klase kayo. Ano naman involvement ng insurance? Hindi naman sila yung mismo contractors na nagpapagawa ng proyekto ng gobyerno. Sila ba yung mga contractor? Hindi naman sila construction company. Sana man lang kung itong pamilya ng Senador Marcoleta ay construction, meron silang construction company na sila ang nagsusuporta o nagbibigay ng mga sinasabing equipment, kung ano-anong sari, yung kakailanganin ng mga contractor kasi nasa kanila na yung construction company. Lahat ng kailangan ng contractor, sila magpo-provide. Hindi ba? Yan, may conflict of interest yan dahil baka may hinang klase na ang inilalagay nyo dyan sa proyekto nyo. Hindi po ba? Baka yung bakal hindi na nasusunod ang standard. Wala na sa standard ang mga bakal, lalo ang mga simento. Hindi po ba? Kaya nga lang insurance yung kumuha ka ng ataol di ba? Yung ano natin, yung ating death insurance, di ba? Yung Saint Peter insurance. Yan ang sikat na sikat sa Luzon, hindi ba? Pagka mayroon kang Saint Peter insurance, yung bural mo, di ba? Pag namatay tayo, libre na tayo. Naka-insured na ang ating ataol at ang ating viewing. Mga insurance, di ba? Pero dito po ay pinakakaguluhan na po ito sa social media para po gawing panira. Ipinaninira na po nila ito kay Senator Marcoleta dahil conflict of interest daw po. Dahil kaya daw po sinusuportahan at binibigyan ng proteksyon ang mga Diskaya dahil daw po dito sa insurance company. Kalokohan, kabobohan. Hindi ba kabobohan yan?
napakalayo po ito sa issue ng korupsyon ng flood control. Flood control. Ang issue po ng flood control, komisyon. Komisyon. Sino yung mga nangumisyon? Bakit nasira at walang proyekto? Ghost project. Sino po ang nakinabang dyan? Bakit ghost project yan? Samantalang yung pondo niyan ay manggagaling po saan? Sa DPWH. Nasa DPWH po ang pondo ng ating mga pagawaing gobyerno. Sino po ang mananagot dyan? Ang DPWH at ang mga politiko na may proyekto sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga distrito, katulad po ni Gobernador, ni Mayor. Hindi po ba? Humihingi po ng proyekto yan sa mga congressman. At ang congressman naman, ang gumagawa po ng sinasabi pong hihingi sila ng budget, katulad po sa DPWH na pagbigyan ng kanilang mga proyekto sa kanilang mga probinsya o bayan. Hindi po ba? Hindi po ang insurance company. Kukuha lang ng insurance yan. Pambihira kayo, ibang klase. Kaya nga po, napakarami natin insurance di ba? Ang mga insurance po, yan ang trabaho niyan. Katulad nga lang, kung malalaki bahay natin, mansyon, di ba kukuha naman ng insurance yan? Lalo-lalo po saan? Sa sunog. Paano kung masunog yung mansyon natin? Maging abo. Kukuha naman ng insurance yan, protection. Ganon din po yung kumpanya, magbibigay ng protection yung insurance. Hindi po ba? Pwede kang mangutang sa insurance. Walang iniwas sa bangko rin yan, mangungutang ka. Para meron ganyan may insurance, pwede kang mag-loan, o di ba? Pwede kang maraming pwedeng gawin dahil diyan kumikita ang insurance. O kaya i-insured mo yung kumpanya mo o kung ano-ano man pwede mo insurance, kukuha ka ng insurance. Hindi po ito nangungumisyon. Di po ba mga kabayan, ang insurance po na sinasabing diyan nauugnay ang asawa ni Senator Marcoleta, mga kabayan, ay hindi po siya nangungumisyon. Hindi po, nagbibigay po sila ng insurance. Hindi po sila nangungumisyon ng 20%, 10%, 30%, 5%, kahit sabihin mo 1%. Hindi sila nangungumisyon sa proyekto ng gobyerno. Hindi sila nangungumisyon doon sa mga congressman o dito sa mga diskaya. Ang mga diskaya ba ay binibigyan ng komisyon yung insurance company? Sige nga. Di po ba, ano ba ang sabi ng mga diskaya? Mga kababayan, ano ang sabi ng mga diskaya? Mga kababayan, gaano katindi ang lakaran sa gobyerno? Hindi naman po sinabi ng mga diskaya, pati ang mga insurance company ay kumukolekta ng porsyento sa gobyerno, lalong-lalo po doon sa nakukuha nilang proyekto sa gobyerno ng mga diskaya dahil sila po'y kumpanya. Di ba? Meron silang construction company ang mga diskaya. Kaya nga nakakuha sila ng proyekto sa gobyerno dahil may construction company siya. Ang dapat bakbakan po sa social media, sa totoo lang, ang dapat yung bakbakan ay katulad po nung nag-retired ni ex-DPWH Secretary Bonoan. Si Bonoan po, ang dating secretary po ng DPWH, may kaugnayan po sa construction company. Yun po ang may conflict of interest. May conflict of interest po si Bonoan. Kaya nga po siya nag-retired. Dahil antimano may conflict of interest dahil marami siyang kumpanya o sinasabing kasama siya ang kanyang pagkatao ay kumikita sa mga construction dahil meron siyang construction company umano. Hindi po ba mga kabayan? Hindi po ba dapat si Bonoan ang dapat pong bakbakan? Dahil unang-una, secretary ka ng DPWH nung hindi ka pa nagre-resign. Hindi po ba? Pero meron kang construction company. Hindi po ba yun ang conflict of interest? Samantalang ito kay Senator Marcoleta, yung asawa niya, nagtatrabaho doon sa insurance company. Unbelievable. Hindi mo ba? Hindi ibig sabihin pala, mga bayan, marami palang kinasasangkutan ng asawa ni Senator Marcoleta. Lahat po nakukuha ng insurance doon sa kumpanya. Mga bayan, ibig sabihin kumikita ng flood control. Kumikita sa flood control yung asawa ni Senator Marcoleta. Yung kanya kinasasangkutan daw na involvement sa insurance company. Ganon po ba?
Kaya tanga na lang at bobo po maniniwala diyan na ang pamilya Marcoleta ay nakakakuha ng kickback o sinasabing komisyon dito po sa mga sa mga diskaya, mga kabayan. Natatawa po kasi kung matamay. Pasensya na po, patawad po. Kasi nakakatawa po Hindi naman po construction company ito insurance company. Kaya malayong-malayo po sa katotohanan na ikaw ma-involve dito sa anomalya na issue ng korupsyon, lalo-lalo po yung nangungumisyon. Kasi komisyon po ang pinag-usapan dito Kaya po kasi humihina ang pagawain po ng bayan, pagawain ng gobyerno na ginagastusan po ng bilyon-bilyon, trilyon, mga kabayan, dahil nga nagpopondo tayo, dahil lalong-lalo dito sa ang ating bansa ay talagang immune na immune sa pagbaha. Di po ba? Kaya nga binabudgetan natin taon-taon yan. At yan ang isang solusyon ng gobyerno, magparami, gumawa ng isang damukal na flood control. Hindi po ba? At yan po ay sa pangunguna po ng proyekto ng Commander-in-Chief. Siya po ang may accountability dyan. Dahil unang-una, hawak niya po yan. Di po ba? Hawak niya po kasi yan Siya ang may accountability dyan sa proyekto po ng flood control. Dahil hawak niya po ang DPWH. Siya po ang Commander-in-Chief. Ngayon, kaya lang po nagkakaroon po na sinasabing sabuatan, pag po ang Pangulo ay pinag-ubra niya ng pinag-ubra lahat at hindi niya tinutukan ang mga politiko. Katulad po ng kanyang pinsan, mga kababayan. Ang kanyang pinsan po ay napakalaki po ng anomalya sa House of Representatives. Kontrolado ang pera, hindi po ba? At talagang diyan po nagsimula ang sinasabi pong BICAM at sinasabing GAA na isang damukal na problema. At pinasabog na po mismo ni retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa na talagang itong mga politiko na ito ay gahaman dahil sila mismo nagdi-deliver ng tinatawag na mga pera ng taong bayan. Bilyon-bilyon, daan-daang milyon ang laman ng isang maleta at hindi bababa sa 48 maleta at nagkakahalaga ito na hindi bababa sa 50 million ang isang maleta. Yan po ba sa insurance di-deliver? Yun po ang tanong natin Yung mga kickback po ba? Yung mga nakaw po ba dinadala sa bahay ni Saldico? Sa bahay ni dating Speaker Romualdez? At yung dinadala sa Malacanang? Dinadala po ba yun sa bahay ng asawa ni Marcoleta? Mga kabayan, yan po ang tanong ko dyan Yung po ba? Kaya kailangan po paputukin ito at pasamain ng pasamain yung involvement ng asawa ni Marcoleta dahil nasasangkot siya dito sa insurance company na involvement ng mga diskaya. Iba po yun, yung pinasabog po ng mga diskaya sa mga politiko yun, na mga demonyo, mga sobrang gahaman sa pera ng bayan. Itong mga politiko na ito. Mga kabayan, hindi po ang insurance company ang nagnanakaw at nangungumisyon sa pera ng bayan. Hindi po ba? Hindi po ang insurance company. Mga politiko. Walang insurance company ang mga politiko. Direktang kumukuha ng pera sa taong bayan. Nangungumisyon, walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap. Tax-free pa sila. Ang mga politikong magnanakaw, tax-free. Samantalang itong mga kumpanya, katulad po ng insurance, nagbabayad ng tax yan, nagbubuwis yan sa gobyerno. Pero ang mga politikong magnanakaw, tax-free. Nagnanakaw sila, tax-free. Di ba ba? Ito po yung sinasabi ng mga diskaya. Balik tanaw po natin. Yung sinasabi po ng mga diskaya. I-set up ko lang. Yung mga politiko, ang dapat pong habulin. Kaya nga sila humingi ng state witness. Hindi po ba? Humingi sila ng state witness Dahil nanganganib ang buhay nila sa mga politiko dahil ito'y malalaki. Malalaking isda. Di po ba? Hindi naman po sila humihingi ng proteksyon dahil nanganganib ang buhay nila sa mga insurance company. Hindi po ba? Unbelievable, kabobohan, katangahan. Para lang po ma-divert ang issue at pahinain ang mga ine-expose
at binibigay po ng Senator Marcoleta na mga ebidensya na magtuturo sa malalaking isda. Kailangan po kasing siraan nila yan at i-divert. Ganyan po katindi, mga kabayan. Malicious. Antimano po kasi malicious. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin si Diskaya. Kung sino po talaga ang salot at mga demonyo sa gobyerno. Mga kabayan, sino po ba talaga? Ang mga insurance company po ba? O itong sinasabi ng Diskaya? Pakinggan po natin at ibalik tanaw po natin. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Ito nyo po ba, tambay? Tama po sinabi ng mag-asawang Diskaya eh. Tama po sinabi ng Diskaya. Sila-sila po yun. Iba-ibang lamesa. Iba-iba hinihingi ng numero ng komisyon. Sila po mga politiko. Magmula sa taas. Ano po sinasabi ng Diskaya? Magmula sa taas. Hindi naman po sinabing ang mga insurance, grabing manghingi ng komisyon ang mga insurance. Katangahan, kabobohan. Hindi po ba? Sila, contractor lang sila. Contractor. Di ba? Sila ang gumagawa. Humihingi sila ng proyekto. Pero yung mga politiko na walang kapital, hindi nangangapital, at walang insurance, tax-free pa ang ninanakaw nila, male-maleta. Sila ngayon ang mga mabubuti. Kaya nga ang ginagawa po nila ngayon, dahil bistado na po sila, kailangan po nilang i-divert. Kasi po, malapit na po kasi sa ulo. Nabubunyag na po ang mga ulo na malaki kumuha ng porsyento. Yung nadidelibera na po ng isang damukal na maleta na punong-puno ng pera na tinatawag pa nilang code. Ano po code? Basura. Hindi po ba? Dinideliver doon sa malalaking ulo ng isda. Kinalolong sa mga buhaya. Hindi po ba? Nakakarating na nga ng Malacanang umano. Yung deliver. Hindi po ba? Ibang klase. Tapos ngayon, para lang ma-divert at sinasabi na may kinalaman ng Marcoleta, ang asawa, dito sa mga Diskaya. Ano naman kinalaman ng Marcoleta? Insurance company yan. Hindi po ba? Nasa insurance? Imposible. Kasama po ba ang pamilya Marcoleta at ang asawa ng Marcoleta sa nakikinabang? Kasama po ba siya sa nangungumisyon? Taong gobyerno po ba yung asawa ni Marcoleta? Taong gobyerno po ba? Kumukuha po ba ng mga proyekto? Kumukuha po ba ng mga flood control? Yung insurance company? Nakakakuha po ba? Contraction company po ba yung pinapasukan? O yung sinasabi involvement ang asawa ni Marcoleta? Construction company po ba? Hindi po ba insurance company? Kaya po malinaw na malinaw po ang sinabi ng mga Diskaya. Kaya nga ayaw nilang bigyan basta-basta yan. Hirap na hirap nilang bigyan ng state witness para maging state witness. Kasi sila alam niya lahat. Sa tagal, napakatagal na nilang kontraktor itong mga Diskaya.
Kaya nga pati ang norte, hawak nila ang norte at nakakuha rin sila ng napakaraming proyekto ang Diskaya sa norte. Kaya nga involved din dito yung anak ng Pangulo. 'Di ba? Nakakuha rin kasi si Sandro Marcos umano ng bilyong-bilyong proyekto, bilyon-bilyong proyekto sa Ilocos Norte. At ang mga Diskaya ay nakakuha ng proyekto sa Ilocos Norte. Hindi po ba? At yan ay pinatunayan ni Chavit Singson. Meron siyang mga dokumento na nakakuha ng napakaraming proyekto ang mga Diskaya. Kaya nga iniiwasan nila ang Diskaya kasi maiipit at mababanggit ang anak ng presidente. Lalo-lalo na ng 19 Congress. Hindi po ba mga kabayan? Nakita nyo po yung systematic para po maiiwas lang nila. Hahanap at hahanap sila ng butas para po pahinain ng pahinain at siraan ng siraan at i-divert ang issue para mawala puro sa malalaking ulo. Kasi yung nasa Ilocos po, malaking ulo po yun. Napakalaking ulo rin po yun. Maliit na tao pero malaki ulo. Maliliit na tao pero malalaki ulo umano. Hindi po ba? At yung nasa Malacanang at yung nasa Kongreso, napakarami po doon na malalaking ulong isda sa House of Representatives at mga senador. Hindi po ba mga kabayan? Tapos ngayon, ang gagawin lang po nila para po mapahina. Dahil nga po pati yung surprise witness na dumating po sa Senado, gusto rin po nilang pahinain po. Hindi po nga pinaiimbestigahan pa nila yan. Kailangan imbestigahan. Hindi po ba? Para po i-background check nila. Ngayon, nakita nyo po ba? Iba-background check po si retired Marine Personnel Master Sergeant Orly Gutesa. Nakita nyo po? Pinipilit po nilang masira po ang kredibilidad. Ngayon naman po, sinisiraan naman po nilang kredibilidad ni Senator Marcoleta dahil yung involvement daw po sa insurance company. Unbelievable! Bobo, tanga na lang po ang maniniwala dyan. Magkaiba po ang insurance sa construction company at sa flood control. Magkaiba po yun. Insurance company po yan. Ang insurance company ay kumikita po yan. Ang kita po niyan ay nagbabayad po ng buwis yan. Ang insurance company ay nagbubuwis. Mga kabayan, ito pong mga politiko, iba po yan. Ang mga politiko po, kumukuha po ng pera yan, bilyon-bilyon, daan-daang milyon, tax-free. 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 Yan po mga tambay, ang komento po natin sa balita po na pinagkakaguluhan na po ngayon sa ating bansa dahil po sa involvement po ng asawa po ni Senator Marcoleta sa insurance company po na dito po sa mga Diskaya, mga kabayan. Nasa inyo na po yun, mga kabayan. Kung paniniwalaan nyo po ang paninira po dito po sa asawa ni Senator Marcoleta. Insurance company. Unbelievable. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan. Thank you po sa mga gusto po sa YouTube natin at sa TikTok. Thank you po. At shoutout po mga tambay sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po kay Bay Chichioko, Kingston 123, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, 5697, Rosalina Arcade, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, Tatay Nick at si Ma'am Nancy at sila Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo pong mga biyaya at tulong sa inyo pong lingkod. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat din po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At yung dasal po natin mga tambay, lagi po natin isama sa dasal ang pamilya Duterte na maingatan po sila sa kanila pong
lalo-lalo po sa kanila pong buhay, ay maingatan po sila at mailayo po sa kasamaan, mga tambay. Ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganun din po mga tambay, magdasal din po tayo nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po. Konting tiis po. Tiis-tiis lang po tayo. At darating din po ang liwanag at makakabangon pa po ang ating bansa. Maraming salamat po. Bye-bye!